Hi everyone! This is Mom's Loophole, episode 3. Ang guest natin today is Jane. Jane, ano mo, full name mo? Rosemary Jane. Saan nakuha yung Walton? Kay late husband. Kinasal kami nung 25 years old kami. 27. Tapos, nag-pass away siya age 29. Colon cancer. Ganun kabilis. Undetected siya. Na-detect siya nung pagbalik niya sa Florida, nung pagka-diagnose sa kanya, stage 3. So, nag-chemotherapy, radiation, colonoscopy, pero walang nangyari. After a few months lang, na siya. So, ilang taon lang kayo married? 2 years? 2 years. Ang bilis pala. Jane Walton. Social naman yung apelido ni Jane Walton. Yun pala yun, yung sister Lee. Maaga ka palang na biyuda. Oo. Pero may anak ka sa kanya? Wala. Wala. So, yung kids ko, anak ko sa pagdadalaga. Paano ka nag-start mag-pool? Galing lang ako sa heartbreak. Kaya ka nag-pool. Oo. Sige, So, sabi kwento ko, mo. kung ano yung convenience sa akin, tapos feel at home ako. Doon ako. Sabi ko gano'n. Ayoko kasi yung masyadong, ang ganda nga ng studio, ang laki ng studio, pero yung hindi ka comfortable. Paano mo nahanap tong studio? Facebook. Anong na-feel mo nung nag-pool ka? Una, nakapagod physically. Emotionally, nakalimutan ko lahat eh. Kumbaga, nagkakaroon ako ng sariling mundo dito. Kumbaga, lahat ng problema mo, iwan mo na sa pinto. Pagpasok mo ng studio, wala na, iba na. Iba yung atmosphere, iba yung makikita mo yung bonding ng mga tao, yung encouragement ng students, ng teachers, ganun. So sabi ko, kailangan ko talaga ituloy-tuloy ito para kumbaga mawala yung depression ko. May depression ka nung nag-start ka dito? Oo, matindi yung depression ko. Siguro parang unti-unti siya eh. From the point na nung kami pa, nung ex ko. Na-meet ko siya sa Tinder. Wala akong magawa eh. First time ko mag-Tinder noon. Sabi ko, pwede pala. So, nag-meet kami after a few days. Kasi nag-ano lang siya eh, nag-grab siya eh. Naka-Mirage pa lang siya noon. So, na-meet ko siya October, by December kami na. February, nag-plan kami, sabi ko, sige, mag-ano na lang tayo, mag-live together na lang tayo. Kasama yung kids niya. Kasi yung kids ko, may sarili ng condo eh. So, from Pampasig ako, siya QC. Malapit sa magulang ko. Red flag dapat ko tinik yun. O siguro, mama's boy. O kaya pangalawa, takbuhan. Okay. Niisip niya, syempre, normal. Mas mataas kita nitong babaeng to sa akin. So, ako naman, again, in love-in-lawan pa. So, sige ako nag-down dun sa bahay. Ako nag-down, nag-deposit, ganyan. Majority ng furniture, akin. Ang binili lang niya, sabi ko, mag-ambag ka. Ang inambag niya, 3 split type na AC. Tapos yung bed. Bed frame. Bed frame. Bed frame. Kasi yung mattress. Yung mga anak niya, kinonsider ko yun. Sabi ko, dadaling ko lahat ng dogs. Okay. Ilan ulit yung aso mo? Nung time na yun, 22. 22? Ay, 23 kasi 23. Pero yung bahay, as in bahay siya. Townhouse. 4 Townhouse. floors yung townhouse. Yung mga aso, hindi rin pwede ilagay ng katihati-haya lang sa dyan. Kailangan ko rin ng isa pang room. Lahat ng grocery, lahat ng food, akin. Lahat ng utilities kanya, water, electric, internet. Yun lang yung 3 yun. 2,1, 2,2, 2,5 max. Tapos water, 1,000. Nung nagsimula na kaming laging mag-away, lagi niya pinamumukasan. Mahal-mahal naman ng kuryente tubig. Sabi ko, ba't naman kasi kailangan lagi ng aircon yung aso eh. Sabi niya ganun. Ako ba, nung nakilala mo ako, nakita mo ba kami hindi nag-aircon? Kasi pag kinalaban niya yung aso, Kasi sobra na sa akin yun. Dapat kasama yung package yun eh. Oo. Ayaw ko yung mga dogs ko, either may insult or sasaktan, ganun. Basta yun lang yung pinaka-rule ko. Wag niyo idadama yung aso. Pero in fairness man, yung kids niya, inaalagaan yung dogs. So, nung lagi na kami nag-aaway, yung parang defensive siya kagad. Kung hindi ba naman lagi nandito yung mga aso sa baba, ganyan. Nadama yung aso. Ganun. Kung hindi ka naman lagi nagtatrabaho, ganyan. Paano kung hindi magtatrabaho? Ako nagbabayad dito. Mga lahat na lang nagiging ng at fault, akin. So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, nag-resign na ako sa work. Dito ko nag-resign ka na pala, wala na palang reason para mag-stay kami ng mga anak ko dito. Parang binabuhay mo lang talaga sila. Oo.
Tapos kasi nung time na yun, kapag nag-aaway kami, ang laging ang ginagawa niya, yun nga, tumatakbo sa magulang. Yung papasuyo. Ako naman si tanga, susuyuin. May mga away din kami na manununtok siya. Manununtok siya, nanampal. Sinuntok ka niya? Oo. Sinuntok, tinadyakan sa tiyan, ganun. Pasa ko dito, di ba, yung malaki sa Facebook ko. Ano yung first niya na sinuktan ka niya? Ang ginawa niya, kasi mayroon siyang yung ring na parang may spikes. Ang ginawa niya, diniin niya dito ko. Sabi niya, pag manahimik ka, suntukin kita. Nakadiin na ganun. Yun. Doon nagsimula. Doon siya nagsimula magkaroon ng threat, ng mga, naging physical na siya. Dumating ako sa bahay, one time, wala na yung mga gamit nila. So, sabi ko, okay, wala nang balikan. Doon ako nagsimula ma-depress. So, sabi ko, napaisip ako ba yung nagkamali? Sabi ko gano'n. Natapat kasi sa narcissist kaya parang tinatak niya sa utak mo na may mali ka. Oo, sabi ko gano'n. Ako ba yung nagkamali? Ako ba yung nagkulang? Sabi ko gano'n. Lahat naman nabigay ko. Lahat naman nagawa ko. Pag nasa office ako, tatawag pa rin ako, kamusta na dyan? Ganyan. Pag uwi ko galing office, wala naman kaming katulong. Ako nag-aasikaso ng bahay, ako naglalaba, ako nagluluto. Kumbaga ako na nga yung buong buhay, ako pa yung katulong. So, sabi ko, gano'n, ang hirap. Bakit ako iniwan? Ako yung maayos na hindi naman ako nagloko. Although wala naman nagloko sa aming dalawa. Hindi ako nagloko. Nag-devote ako lahat ng oras ko, lahat ng pera ko. Hindi ako nag-complain sa lahat. Ang laki ng gastos ko. So, kumbaga pumapatao ko lagi ng more than 100K per month. Nung naghiwalay na kami, sumali ako ng fraternity. Laki ng mga pasa ko rito. Nung time na yun, sabi ko, sige lang, saktan mo lang. Wala naman compared sa ginawa ng ex ko. Doon nagsimula yung depression ko Sabi ko, hindi naman ako nagpapaganito. Ako ba to? Sabi ko, hindi naman ako ganito para magpapalo, magpasakit ng katawan. Tapos, sabi na, sumali ako. Umalis ka din ba agad? Hindi, nakipag-inuman muna ako na malala. Sige, inom mo yung lungkot mo. Ininom mo yung lungkot mo. Ano yun, every weekend or kahit weekday. Nagiinom ka. Nagiinom ako. Tapos wala kang trabaho nun. Wala akong work nun. Pero meron kang enough na savings para gawin yun. Oo. Pero syempre, unti-unti ko nare-realize na kumukunti yung pera ko. Oo. Di ba? Weekday, weekend, inom, ganyan. Pero hindi kami gumagala. Nandun lang kami sa may area nung fraternity sorority na yun. What's with a fraternity? Kung bakit yun yung naisip mo na salihan? Andun yung group Naghanap ka ng community. Oo. Okay. Tapos, lagi naman inuman, gano'n. Sabi ko, nasunog na yung atay ko. Yun yung tulong nila sa'yo Oo. Sunugan ng atay. Oo. So, tapos noon, sabi ko, ayoko na. April naman, sabi ko, kailangan ko nang umalis ng bahay. Kasi ang laki na nililinis ko. Kasi doon ka pa din nakatira, kahit Tandang hindi nyo na siya kasama. Oo. Sabi ko, ang laki na nililinis ko, ako lang. Tapos sabi ko, ganun, ang laki binabayaran ko, ako lang. Balik ako dito, naghanap ako ulit dito sa Pasig. So yun na yung doon ka na final ngayon, na nakatira ngayon. Doon na ako nakatira. Hindi pa rin ako makontento. Sabi ko ganun, parang may kulang sa sarili ko. Hindi ko pa rin makita yung hinahanap ko na yung parang ibalik yung sarili kong ugali. Ganon. Yung outgoing, yung madaldal, yung tapos yung parang lalabas ako na nag-enjoy ako. Kulang pa din. May hinahanap ka pa din. May hinahanap pa rin ako. So sabi ko, balik kaya ako ng pool. Hindi kaya ako mahirapan kasi aminado ko, may age na rin ako Tapos ako, teacher mo, di ba? Oo. Ikaw ang sabihin, first. nag-enjoy ka. Oo. Ay! Siyempre. Iba dito. Kasi siyempre, isipin mo, nag-start ako noon, kailan ba? Nangalahati na ako ng taon, nandito pa rin ako. Di ba? More than half a year na. So, ilang months na lang, 5 months to go. Ay, February, March, April. 4 months. Mag-anniversary na ako dito. Alam ba ng kids mo na nagpo-poll ka? Ano sabi nila? Okay lang. Wala namang problema. Sinishare mo sa kanila yung mga ginagawa mo? Oo. So, malaki din talaga yung effect sa'yo ng poll.
Oo. Kasi nagstay ka dito. Naalis na ba yung depression mo? Hindi Sa tingin pa. mo, hindi Kasi pa. may araw pa na paggabi na Tinatamad. mag-isa lang ako sa bahay. Mm. Naiiyak pa rin ako bigla. Sabi ko ganun. Ba't ganun? Sabi ko ganun. Parang hindi pa rin na. Pero although hindi na siya yung kasing dalas Oo. na dati na ano na lang. Siguro ngayon mga once a month. Anong nagtitrigger nung depression mo para umiyak ka? Lungkot. Lungkot. Kasi mag-isa ka ngayon. Mag-isa lang kasi ako eh. Wala na akong gagawin, ganyan. Mm-mm. Or tapos may nakita ako, ganyan. Natitrigger ako. Mm-mm. Kaya minsan pag titingin ako sa Facebook, tan. Hindi ako masyado nag-scroll. Mm-mm. Alis na ako. May kasamang inggit. Kuwari nakikita mo couples, gano'n. May ganun bang... Hindi. Actually, kunyari, may nakita akong couple. Hindi eh. Hindi yung inggit eh. More on, ano nangyari sa akin. Mm-mm. Yun. Ano nangyari? Ba't ganun? Ano bang lowest na point ng buhay mo para maging dumating ka sa ganong depression? Ano bang dinaanan mo? Yun yung ex ko. Si ex talaga? Si ex talaga naging point. Sinira ng lahat. talaga niya. Kumbaga siya yung naging ko. Talagang wrecking ball ko. Siya talaga yung hanggang ngayon, kaya parang feeling mo na sayang yung Sa kanya lang kasi ako nag-invest ng gano'n. financially and emotionally. Oo. Kasi nga Pati parang- physically. Kasi syempre ako yung kumikilos lahat. Mm-mm. Kumbaga lahat na bigay ko, lahat ng all ko. May ano ka pa rin ba sa kanya? Yung may something ka pa rin with him? Galit o ano? Siguro galit. Pero kasi bago pa lang eh. Tutuusin kasi, bago pa lang siya. Kung pandemic days, di ba? Parang akala mo... Medyo fresh pa. Oo, akala mo ang tagal na. Pero yung binigay mo yung lahat mo, ang tagal talaga ng recovery talaga niyan. Ang laki nang nawala. Mm-mm. Ang laki nang nawala. Yun ang pinaka-feeling ko. Hindi ko... Parang... Although 2 years lang siya. Ang dami nangyari nung 2 Ang dami years nangyari kasi. ng 2 years na yun at sobrang bigat. Oo. Yun yung pinaka Baka kailangan mo siyang i-let out. Kasi parang baka wala ka pang nakakausap. Ever. Siguro. Pero, Oo, may ano pa rin eh. May naiiwan pa din eh. Na hindi mo pa, wala ka pang kinausap about it. Sa mga kids mo. wala. I Sa mean, friends. ang nakakita lang nung, brother ko. Kasi malapit lang siya nung, QC rin siya nakatira nun eh. Pero, hindi ganun kalalim yung nakita niya. Kumbaga nakita niya surface level lang. Siyempre kasi mandun ka pa rin sa kung kaya mong protektahan yung tao eh. Hindi mo siya sisiraan eh. May ganun pa rin kasing during that time. May naalala pa ako, sabi, kasi na-meet ni mom ko. So, pinakilala ko siya first time. Aba, ang hirit ni mama ko. Sabi niya ganun. Oh, kamusta naman yung anak ko? Sabi niya ganun. Hindi ka ba napapagod? Spoiled yan. Bakit naman yun ang una niyang sinabi? Tapos, naging mental thinking nito, Spoiled ka nga. spoiled niya. Kasi tuwing nag-aaway kami, ang nangyayari, sabi niya, dapat pala nakinig ako sa mami mo eh. Ba't ganun? Ang ko ganun. Bakit dapat nakinig ka sa mama ko na spoiled ako? Magkasama na kayo sa bahay, mukha ka pa bang spoiled? Binubuhay mo na nga siya. O, diba? Oo. Sabi ko, kahit pakita ko sa kanya yung bank account ko, lahat ng sa kanya. Siguro kung wala sila mag-aama, wala ka nung naipon ko. Tapos, nung yung sasakyan ko, gusto pa niya, uy, ilagay mo na sa Grab yan. Pa-drive natin sa kaibigan ko. Sabi ko, noong una, pwede naman. Sabi ko, ganun. Kasi bagong-bago pa nga. Nung inaasikaso yung paper, sabi ko, wag na, nagbago isip ko. Sabi ko ganun. Sabi niya, bakit? Tuwing nagpapahatid, sundo ko sa'yo, nagre-reklamo ka eh. Kaysa naman sa makarinig ako ng pagsakay ko, ano nang ganyan? Ba't ganyan katagal? Di ba't inintay pa kita? O, saan ka na magpapahatid ngayon? Nag-down payment ako para sa isang Innova niya. Gusto niya mag-Innova, magpalit ng So, sasakyan. nag-upgrade siya ng sasakyan. Parang pera niya, ha? Nag-upgrade siya ng sasakyan. Andun ako sa point na kailangan masisira ko talaga siya. Sa tingin mo, pagka ginawa mo yun, masaya ka na? Oo. Yun talaga yung ano. Yun talaga. Kahit yung kumbaga na-improve ko yung sarili ko ngayon, na
nawawala sa isip ko. Mm-mm. Paminsan-minsan. May isip ko pa rin. Sabi ko, paano kaya ako gaganti? Tingin mo ba worth it? Sa akin? Yung risk? Kasi kung iisipin mo, nandun ka sa point na ano na bang nangyari sa akin. To risk yourself na nandun ka na sa point na kine-question mo yung sarili mo na paano na lalo? Kasi alam mo, sa totoo lang, love ka ng ng mga students. May something about you na yung energy mo, gusto ka ng mga tao. Ikaw kaya malakas mangbudol. Lollipop, dami mong nahakot nun Gusto ka nilang kasama. Kaya parang, kapag naririnig ko yung mga ganyan mo, parang hindi na maganda for you yung ganyang anger. Siguro. Lilipas din. Kasi hindi naman everyday. Correct. Kumbaga, kumbaga pag naisip ko siya, ganun. Oo, may galit ka pa. Tapos minumura-mura ka pa. Oo, minumura ka, sasaktan ka pa, di ba? Parang, Kahit in public, wala siyang pakialam kahit nasa kami, SM, nasa North EDSA kami, ganyan, Trinoma. Pag nainis siya, ano ba, ganyan. Lahat titingin na ka ng tao. Nakakahiya. Kasi una-una, hindi naman ako sanay sa ganun eh. Totoo. Never ako ginanon ng kahit at sinong ex ko, kahit relatives ko, ganun. Pero, anong nangyari, tinanggap ko yun sa galing sa kanya. Minsan, naisip ko pa rin talaga gumante. Minsan, hindi naman. Pag kunyari, galing akong lakad, galing akong dito, galing ako ng... Basta something na sumaya ko. Oo. Yung endorphins ko. Totoo. Oo. Okay naman, walang masaya ganun. Wala namang iba ko naisip. Pero pag minsan na talaga, may magte-trigger lang talaga. Tapos, ang tagal mo pang nawala dito sa studio. Ano naman yun? Conscious decision. Hindi, kasi dapat nakaipon ka na ng marami. Nakaiwan na ako eh. Dapat bed na ako hanggang 2027. Dapat nag-unlipol ka dito eh. Galit na rin tayo sa kanya. I-star mo na yan, dapat. Oo. Parang ngayon, itong time na to, Bawi na. Kung mga ngayon, pwede na ulit. Once or twice a week, pwede na. IT ka pa din. IT pa din. Pero graveyard ka. Panggabi pa. Hindi na ako umalis ng panggabi. Kasi parang feeling ko pag panggabi ko, mas buhay ako eh. Although sa umaga, kung ganun, kailangan kong gumising talaga kasi una, mag-grocery. Wala namang grocery bukas ng madaling araw. Pero kung sabihin mong gusto kong kumilos, gabi. Although hindi na ako nagbabar Hindi na ako nagbabar. Hindi na ako ganun. Buti naman at di ka na nagbabar. Hindi na kanina ako umiinom eh. Hindi dito, di ba na nag-showcase, merong maliit lang na siya. Tagal ka nang hindi umiinom. Tagal na hindi umiinom. Mag 1 year na. Wow! 1 year. Mag 1 year na. Basta balik ka dito kasi papasayahin ka namin. Kasi nga, una nga kasi gusto ka namin. Isa ka sa mga favorite namin. Paano ba i-explain yun? Mahaba yung pasensya. masarap kang kabiruan. Darling of the crowd ka. Pag napansin mo nga yung vlog, yung nasa restaurant, puro ako, Jane! Ikaw, Jane. Ay, nakain si Jane eh. Hindi ako gawin nila. Oh, ikaw Jane. Glow up. Huwag mo dyan hawakan sa bulaklak, hinawakan mo. Ay, may isa pa pala ako. Ba't malabo mata ko? Oh. Glaucoma. Di ba may asthma ako? Na-trigger siya nung yung mga steroid. Di ba ang asthma, cure niya, steroids kasama. So, kahit na gradual siya inaalis nung time na, ang lakas ko ikain nun, siguro mga... Matindi yung hika mo, as in sobrang matindi. Sabi nung ophthalmologist, na-trigger yung glaucoma mo, early onset, ganyan. Kasi dapat yan, mga 60s pataas eh. So, anong nangyari? Nagkaroon ako ng 2 eye operation. Kasi ang glaucoma, di ba, pinapatay niya yung nerves ng eyes. So, tendency, nagiging blind ka. Ang sa akin, peripheral vision ko, hindi nabuo. Both eyes. So, ang vision mo is ganito talaga? Straight, Straight kailangan, lang. oo. Pero ang hindi ko masyado nakikita, dito ng konti tsaka baba.
Oo. Nagiging hindrance ba siya sa pole? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Sa driving minsan, pag makitid yung daan, ang hirap. Yung sa driving, oo. Huwag kang Or mag-horseback pag naglalakad. riding, mahirap yun. Huwag kang mag-iba ng hobby. Kailangan ganun, no? May Sa pole. blinders. Mag-pole ka lang. Huwag kang mag-ibang hobby. Oo. Dito ka lang. Oo. Kasi dito pwede focus. Oo, yun. Yun. Yung pala yun. Kaya malabo mata mo. Sa operation yan, yung nag-cause nung Yan dito. talaga sa asthma siya. Kailan nag-start yun? Yung 18 pa lang ako noon. Naramdaman ko yun, sabi ko. Pagising ko, sabi ko, lolo. Lolo ko tawag kagad. Ganun. Wala akong makita. Ganun. Parang ang dilim talaga. Sabi ko, nabulag ako. Wala akong makita. Hindi nga, ano nangyari sa'yo? Wala akong makita. Eh, ang sabi ko, takot ako nun kasi nga baka mamaya sabi ko, baka side effect ng pag-inom ko nung gabi. Over lang pala. nabulag ka sa hangover. Di mo naisip yung gamot. Pero nangyari, tapos hindi talaga ako makita nun. So, dinala na lang ako sa doktor. May glaucoma, kailangan natin siya i-telemetry, ganyan-ganyan, para matest kung may glaucoma kasi may signs. Bulging, tas ang tigas ng eyeball ko. Yun. So, kailangan pag eyeball mo, talagang pansin mong namamagana siya. Tapos, ang tigas niya. Yun. Yun, may sign na. Parang symptom siya ng glaucoma. So ngayon, kailangan daw, sabi ng opta ko, minamassage mo yung eye mo, ginaganon mo. Bago ka matulog, pagising mo, ginaganon mo siya. Para, kumbaga, bumababa yung eye pressure. Nag-eyeglass ako. Pero ang grade ko ngayon, nasa 400. Nagsusot ka ba sa lamin? Oo. Eh ngayon, pag nag-uusap tayo, nakikita mo ko. Oo. Malapit. Kita ko. Pero pag malayo, hindi na. Ngayon, minsan, pag may kaibigan ako, asa malayo, makakaway na gano'n. Ang suplada mo! Ang pamalay ko, hindi kita nakita. Sino ka ba? So, either magko-contacts lang ako or salamin. Pero ngayon, hindi ka din nakakontak. Hindi rin ako na-contacts kasi kabisado ko yung daan eh. Kabisado ko yung pupuntahan ko eh. Tsaka alam ko yung mga placement ng mga gamit, gano'n. So, hindi ako hubunggo. Although, yun nga, hindi ko na natuloy yung talagang plano ko. Tsaka nanganak din ako eh. Ilang taon ka ulit ng anak? 18. Dapat lawyer ako. Maglulo ka dapat. Napunta sa IT. Oo. Sa tingin mo, gusto mo pa rin mag-lawyer? Frustration ko pa rin siya. Feeling ko kaya mo pa din. Kaya, kung sa kaya. Kaya lang masyado ng late para mag-practice din. Sino pa ba tato? Sabi natin 5 years. Ilang taon na ako ngayon? Ilang taon ka na ngayon? 46 ka? 48 sa Feb 19. 48. Bata ka pa, Jane. Kaya mo pa. Nakakapag-invert pa nga eh. Oo. Lawyer ka, tapos school dancer ka. Mag-law ka, tapos pag magkaroon tayong problema sa studio, ikaw na yun. Ikaw na yung lawyer. Dalian mo. Ayoko ka tatanungin lang ako, paano magpa-anal? Sa annulment pala mapupunta. Anal, di ba mauso na ngayon ang divorce law? Oo. Specialize ko na lang divorce law. Oo. Kailangan ka ng mga babae. Bawsi naman to. Charity na naman tayo. Pro bono. Oo nga, no? Attorney Jane. Ano mo yung pag ma-attend ako sa dun sa... Kasi may mga friends ako nag-bar nun eh. Yung mga bar ops, yung mga andaming school. Hindi bar na inuman yan. Hindi, yung bar ops na din tawag nila. Bawat law school, meron silang tent, ganyan. Tapos magpaparade sila, gano'n. Yun, sabi ko, naka-attend ako ng bar ops. Sabi ko, nakasama rin ako. Oo. Doon sa doon sa yearbook ng nakalagay doon, lawyer dapat. Ano na yung, okay, balik tayo sa poll para ma-close natin to. Ano yung pinaka-fun na moment mo dito sa studio? Pinaka-fun na moment, si Teach Kim. O sige, kwento mo. Ang ganda, bakla! Oo, ganun nga si Di ba? Teach Oo. magbigay ng praise. Yun. Saka si Teacher Kim, kahit online, makikita mo siya na nagko-comment siya na ang ganda nito, ang ganyan. Talagang pinapanood niya kayo. Magaling talaga siya magturo, no doubt. Si Teacher Kim kasi may class siya every Tuesday, Paul Foundation. Ano yun, malakas talaga si Teacher Kim. Saka magaling talaga siya sa mga
pampalakas. Pole fitness kasi talaga Malakas ang siya. focus ni Teacher Kim. Malakas siya. Ni- Kasi magkasing age lang kami. Parang may part sa'yo na parang nabibilib ka sa kanya kasi magka-age Oo. kayo. Oo. Tsaka nagaganda talaga ako sa kanya magturo. Institusyon ba? Institusyon yun, institusyon. Diba? Ang tagal niya na Oo. sa pole eh. Yung isang teacher namin, si Teacher Kim, yun, institusyon na yun sa pool. Yun, kaya magagaling talaga sila. Tapos si Teacher Tin, mentor niya rin si Teacher Kim. Oo, yun. So talagang, kumbaga lahat nahawakan ni Teach. Siya yung Bilib. naging inspiration ko ngayon. Oo. Sa pole fitness, sa Mm-mm. lollipop, yun, sa aerial, ganun, siya talaga. Kaya mabibilib ka talaga eh. Kaya sinabi ko kay Alma, nun, parang siseryosohin ko na nga mag-poll. Kasi pag nakakita ko si na Teacher Tin, gusto ko rin na umabot ako sa ganung Oh, yun nga. level. Yun yung gusto ko. Kaya nga niyang kumapit sa dingding na Spider. Yung handstand ka sabi, sakmalin ko yung sahig. Yung pala yung gagawin din. kumakapit na. Anyways, yun lang. Baka meron kang pahabol na message for the BMPS, our community, for the other moms. Siguro sa mga gusto mag-try mag-pole, siya, kumbaga gaan ng loob, mabibuild niya yung self-confidence mo, tapos hindi rin hindrance yung age eh. Although hindi ka, magsisimula ka, syempre hindi ka naman flexible, ganun ka, magagawa mo lahat. Eventually, kapag continuous ka talaga, you'll get there. Kasi tulad ng ibang students, wala na experience yan eh. Oo, di ba? So talagang, kailangan magpursige ka lang talaga. Hindi hadlang ang age, ang body type, ang weight, or anything. Basta kailangan mo talaga, unay-unay confidence. Saka yung believe sa sarili mo na kaya mo. Yun talaga siya, kakayanin mo. Ganun. Saka maganda siya kung may problema ka. Oo. Kung may problema ka sa buhay, dalhin dito ka. Dalhin mo sa pole, yung sama ng loob mo, gawin mong strength. Lagay mo sa core mo. Galing mo ganun. Tumbahin mo yung pole. Anyways, ayun. Ito na yung episode 3 ng Moms Who Pole. Jane Walton. Jane Shih Tzu siya. Doon talaga ako nag-book siya. Jane Shih Tzu. Bakit Jane Shih Tzu? Be, ganun pa yung mata mo. Oh, akala ko Ay, Chinese. ginawa namin ng yan. Ginawa ng tito ko ng genealogy. Chinese, oo. Galing kami sa Indian, British, Spanish, Toroy. Filipino, Chinese. Ang dami. Pero taray ng British. Aminin mo, gusto mo yun. United Nations kami. Okay, Jane Walton. Favorite talaga namin si Jane. Love namin siya. Yun lang. Thank you for watching Moms Who Pole. Bye-bye, everyone! Bye! Nandito sila, nagstay sila para sa para Moral manood. support. Oo, para manood kay Jane. Bye! Bye!